Magandang buhay, mabuting tao, magandang asal. Muli, ako na naman si Ma'am San, ang inyong guro sa ESP 7. Kumusta? Naging madali ba para sa inyo na alalahanin ang nakalipas nating mga aralin? Kung gayon, sa tingin ko, handa ka na para sa susunod nating aralin. Simulan natin sa maiksing video na ipapakita ko. Wow! Ang dami naman ngayong sale sa Shopee at ang daming magaganda. Ang ganda naman ang kulay nito at ang mura pa. Uso to ngayon kaso wala pa akong pera. Alam ko na. Add to cart ko muna. Add to cart! Uy, ang ganda naman ng sandals na to. Parang bagay sa akin. Malapit ang kaarawan ko. Dapat maganda ang suot ko at komportable ang mga paa ko. Add to cart! Wow! Ang dami naman ito. Magkano ba to? Ang mura, 20 pesos lang. Sige, makabili nga ako ng iba't ibang kulay nito. Dadamihan kong order para tipid sa shipping fee. Add to cart! SP, anong oras na at magsaing ka na? Naku, tanghali na. Ano ba yung ginagawa mo sa cellphone mo at kanina ka pa nandyan? Wala lang po, Nay. May tinitingnan lang po. Ganun ba? O sige, tulungan mo na ako sa mga gawaing bahay Opo, saglit na lang po ito. Teka lang po Naku po, paano to? Lagot ako kay nanay. Ano kaya ang iyong masasabi sa inyong napanood? Nakita mo ba ang iyong sarili? Ano kaya ang iyong masasabi sa iyong napanood? Nakita mo ba ang iyong sarili? Malaking hamon ba sa iyo ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng kalayaang ipinagkaloob sa tao? Sa ating bagong paksa, aaralin natin muli ang kalayaan at pananagutan sa paggamit nito. Ang kalayaan ay kakayahan ng tao na nagpapatunay na ginagamit nito ang kanyang isip, lakas, impluwensya sa tama at makatarungang paraan para sa ikauunlad at ng iba. Ayon kay Joseph de Torre, ang tao ay walang kakayahang gawin palagi ang anumang kanyang naisin. Kung ganon, ano nga ba ang tinatawag na kalayaan? Ano nga ba ang kalayaang tinutukoy ng tao? Totoong ipinagkaloob ang kalayaan sa tao, subalit mayroon itong limitasyon. Maaaring gawin mo ang isang bagay ngunit hindi ka malaya sa pagharap ng kahihinatnan ng iyong piniling desisyon. Nangangahulugang ito na malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na bagay at kilos. Ang tao ang nagtatakda ng kanyang kilos para sa kanyang sarili. Walang anumang puwersa sa labas ng tao ang maaaring magtakda para sa kanya. Maaari siyang maghikayat, magganyak, o mangakit, pero hindi maaaring puwersahin o pilitin. Hindi sakop ng kanyang kalayaan ang likhain ang kinahihinatnan ng kanyang piniling kilos, kaya naman maging maingat. Ang kalayaan ay isang tunay na mahalaga pag-aari ng isang tao. Ito ay nangangahulugan na likas sa tao ang kanyang pagkamalaya at likas sa kanyang hanapin ang kanyang kalayaan. Ang mahalagang palatandaan ng kalayaan ng tao ay ang kanyang kakayahang piliin at ganapin ang kanyang ninanais.
Halimbawa, bilang isang mag-aaral, ikaw ay malayang mag-aral ng mabuti. Barkada, mambuli, o hindi sabihin ang katotohanan o magsinungaling. Subalit, hindi siya malaya sa maaaring kahihinatnan nito. Binigyan ng kahulugan ni Santo Tomas de Aquino na ang kalayaan, tangian ng kilos-loob na itinakda ng tao, ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito. Ang likas na batas moral ang nagbibigay hugis, kung gayon ay may mga alituntuning kailangang sundin na nagbibigay hugis sa direksyon ng kalayaan. May dalawang uri ang kalayaan. Ito ay ang panloob na kalayaan o internal freedom or panlabas na kalayaan or external freedom. Panloob na kalayaan. Nakasalalay sa kilos-loob ng tao ang kanyang kalayaan. May mga babala ang ating gobyerno. Ang iyong kilos-loob ay maaring magnais o hindi magnais na sundin ang mga babalang ito. Bilang isang mamamayan, susundin mo ba ang mga patnubay ng ating gobyerno? Malaki ang kawalan ba sa iyong kalayaan ng pagsunod para sa ikabubuti ng ating bayan? Walang sinuman ang maaaring magtanggal, magkait, at kumuha ng panloob na kalayaan ng tao. Panlabas na kalayaan. Ito ay ang kalayaan upang maisakatuparan ang gawain na ninanais ng kilos-loob. May mga panlabas na salik na nakakaimpluwensya sa kalayaan. Sa pamamagitan ng puwersa sa labas ng tao, maaaring mabawasan o maalis ang kalayaan. Mawawala ang panloob na kalayaan kapag ikinulong ang tao. Ang kalayaan ay ibinigay ng Diyos upang malaya niyang mahubog ang kanyang pagkatao. Ang kalayaan ng kilos-loob ay bahagi ng ating espiritual na aspeto ng ating pagkatao. Ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng mabuti. Ang kalayaan ay hindi isang lisensya sa pagsasalita at paggawa, ngunit sa paggawa kung ano ang karapat-dapat at wasto. Paalam!